Morning po sa mga kasama natin online at kasama po natin sa church. Isang mainit na umaga. Ngunit alam natin na ang presensya ng Panginoon ay naghahatid ng fresh air para po sa atin. Amen. Tayo po muna ay manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat sa umagang ito. Salamat sa pagdakong mo sa amin, sa lugar na ito upang makinig ng inyong salita. And we believe, Lord, that your presence is already in this place at patuloy po kayong mangungusap sa mga puso ng inyong anak. We thank you and we bless you today in Jesus' name. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po. Sino po dito mahilig sa pagkain? Wala pong exempted. Lahat po tayo mahilig sa pagkain. Dahil mahilig po kayo sa pagkain, maaari po ba kayong magpangalan ng produkto, ng pagkain na merong word na delight? Chips Delight. Siyempre si Kuya Mayor, Chips Delight. Ano pa po? Delight na probiotic, yung parang Yakult. Yan, binigyan po ni Tita Susie Tepi and Lali last time. Delight, ano pa po? Yun lang. Meron po yun, sikat po yun ngayon, maliliit lang po siyang mga brownies. Soup, yung may butterscotch, may brownies, super delights. Ayan. Baka bumili po kayo mamaya ng mga delights. Meron pong popular na dessert, ang tawag po ay Turkish Delight. Ayan, sa chocolate po, sa ano po yan, dessert po yan. So, yan lang po yung mga nahanap nating mga produkto na may pangalang Delight. Pero nagtingin pa po ako sa Google and madami pong Delight na produkto pero mga imported na po. So baka hindi na natin siya masyadong kilala. So ito lang po yung mga kilala natin. Pero ito po yung mga pagkaing may salitang delight. Kasi pagka narinig po natin yung word na delight, ay maire-relate po natin doon sa joy, sa happiness, and food brings us delight. Diba po? Nakakapagbigay po ng kasiyahan sa atin ang pagkain. Diba? Nakakapagtanggal ng ating stress, ng ating pagod pag tayo ay kumain. Sa Tagalog po, ang salitang delight ay ang word na tuwa. Tuwa or ang kanya pong synonyms in English. Fun, ayan po, gladness, cheer, delight. Yan po yung magkaka-synonyms. Yung synonyms naman po nito sa Tagalog ay ligaya, galak, gari, hindi ko pa alam kung tama ang aking pronunciation, panapat. Ito po, mas malalim na Tagalog, ungaga. Ito naman po specifically the joy of a father or mother over their children when he or she begins to speak. So, delight din po yan. And may popular verse po in the Bible that talks about delight. And alam ko po, ito po ay memory verse natin. So, it is found in Psalm 37:4 at babasahin ko po muna yung Tagalog. Sabi po doon sa Tagalog version, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Sa English po, sa NIV, take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Minsan po kasi, yung mga tao, nakakagawa po sila ng kasalanan at ang lagi po nilang dahilan ay kasi kaya ko naman nagawa yun kasi gusto ko lang naman maging maligaya. Kaya naman ginawa ko to kasi gusto ko lang naman maging masaya sa buhay ko. So totoo po kasi na naghahanap po ng kaligayahan ang mga tao. Naghahanap po tayo ng kasiyahan. Gusto po natin maging masaya. Kaya po, sa latest survey, ang world's 20th happiest country, in 2024, ang number 1 po ay ang Finland.
Yan po, nakapunta na po ba tayo sa Finland? Sana po makapunta tayo dahil happiest country pala yan. Ang capital po ng Finland ay Helsinki. Alam ko po eh. Best in ano po ako, Aralin Panlipunan at kabisado ko po ang mga capital. So, ang number 1 po ay ang Finland. Teka po, ba't may mga ano? Hindi po sumasakto yung akin. Oh. Required po yata nakadangling earrings pag Parang si Pastora Shell po. Ayan. So, ang capital po. Ang happiest country, ang number 1 po is Finland. Yung USA po, wala po siya sa top 20. Alam niyo po ba kung pangilan ng Pilipinas? Ang Pilipinas po ay wala po siya sa top 20. Pero ang Pilipinas po ay pang 53. Out of 143 countries. So, praise the Lord po at hindi naman po tayo kulelat. Miski pa paano ay masaya din naman po ang ating bansa. So, nasa gitna lang po tayo. Yung US po, nasa top 30, pero wala po sila sa top 20 na pinakamasaya. And according to Marnie Hunter sa CNN, ang Afghanistan po ay nananatili na lowest in rank sa pinakamasayang country. Afghanistan, kung saan po maraming gera. Kasama po sa mga kulelat ay yung Lebanon, Lesotho, Sierra Leone, Congo. So sila po yung mga bottom countries na marahil hindi masyadong masaya. So taon-taon po naglalabas ng survey ang buong mundo ng pinakamasayang country. Ibig sabihin po, mahalaga po yung kasiyahan. And it matters to us. Dahil bakit magpapasurvey kung hindi ito masyadong mahalaga? Meron nga pong salitang tinatawag na hedonism. Hedonism is the belief that pleasure is the most important thing in the world and that you should live your life for pleasure. So, ito po, may mga hedonist, mga ism. Sabi nga po ni Pastora, pag mga ism ay mga grupo. So, yung mga hedonist or yung nagniniwala dun sa hedonism, naniniwala sila na ang pinaka-importante sa buong mundo ay makahanap ng yung ultimate goal nila is to experience pleasure. Siyempre, alam naman po natin na ito ay mali dahil hindi naman po tayo nabubuhay just for pleasure para po sa sarili natin. Pero po, sabi po sa Psalm 37:4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Nice pa rin po ng Panginoon na tayo ay mag-enjoy, tayo maka-receive ng happiness, tayo ay maka-enjoy ng pleasure. Ngayon, ang tanong po, and the title of our message this morning is, what's your delight? Saan po tayo humahanap ng delight? Saan po tayo humahanap ng pleasure? Ano po ang ating kasiyahan? Ang etymology po ng delight in the Bible stems from the Hebrew word, anag. Yung kanya pong literal meaning is to be soft, delicate, and dainty. Pero sabi dun sa Brown Driver Briggs, anag is also to take exquisite delight. Yan po. Or to find extreme pleasure or joy. Ito po yung meaning po nung delight doon po sa Psalm 37:4. So binibigyan importance po or diin yung delighting in the Lord and also in His Word sa Kanya pong salita.
that we will find our ultimate satisfaction, our ultimate pleasure in God alone. Sa Panginoon lamang po. Kaakibat po nung delighting in the Lord is treasuring His Word. Pagmamahal po natin, pag-treasure natin doon sa Kanyang salita. And we acknowledge that His Word is the source of our wisdom, the source of our comfort, the source of guidance sa ating buhay, sa lahat po ng tinatahak natin sa mundong ito. So in the Old Testament, delight is exemplified in finding extreme pleasure in the law of the Lord. Hindi na po ito basta, dahil sabi ni Lord, susunod ako, pero delighting in the law of the Lord. Meron kang pagmamahal dun sa salita ng Diyos, kaya mo siya ginagawa. Hindi dahil gusto mo lamang mag-obey. And delighting in the Lord means meditating on His Word day and night. Pagsaliksik sa Panginoon, umaga, gabi. Naghahanap po tayo ng guidance. Doon po tayo kumukuha ng pagtitiwala natin sa Panginoon. Believing also that it can transform us. At alam natin na nagbibigay ng kapangyarihan sa atin to fight or reject sin sa ating buhay. Ito pong psalm, yung delight po na sinasabi natin, yung anag, is in the Old Testament. Pero binigyan din naman po na importansya yung delighting in God's Word, ang New Testament, dahil si Jesus Christ naman po. Sinasabi din po niya, the joy and pleasure is found in knowing Him and His Word. So saan po natin nahanapin yung delight? O saan po natin nahanapin yung extreme pleasure? Saan po natin nahanapin yung ultimate satisfaction na hinahanap ng tao? Balikan po natin yung verse. Delight yourself in the Lord. Take delight in the Lord. So, saan po natin mahahanap yung delight? Kasunod lang po, in the Lord. Doon po sa Bible mismo, yung Lord po dyan ay all caps, capital letters po lahat. Meaning, pag ginamit po yung capital letters ay ito po yung pangalan mismo ni Yahweh, the I Am. So sinasabi na mahahanap daw po natin ang delight, mahahanap natin ang joy, ang ultimate satisfaction sa Panginoon alone. Sa Diyos lamang. Napakarami pong verses that we are to find delight in the Lord. And because the Lord delights in us as well. Sabi po in Psalm 4:7, you have put gladness in my heart more than their grain and new wine abound. So si Lord po yung nagbibigay sa atin ng delight more than our circumstances, more than doon sa ating pangangailangan, more than doon sa mga pinapanalangin natin. Psalm 17:15. Pinapakita naman po dito saan po natin mahahanap ang joy. As for me, I will be vindicated and will see your face. When I awake, I will be satisfied with seeing your likeness. So, saan po makikita yung joy dito? We will find joy in the face of God. Sa presensya lamang po ng Panginoon. Satisfaction is found in the face of God. Psalm 42, verses 1 to 2, ito po, verse, ano po natin yan? Memory verse. As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. Where can I go and meet God? So dito, ang hinahanap ng ating soul ay ang Panginoon. Hindi masasatisfy ng sino man. Hindi masasatisfy ng ibang tubig, kundi ang Panginoon lamang. Ito po, Psalm 16:11. Kanta po natin ito. In your presence, there is fullness of joy at your right hand. There are pleasures evermore. Kanina po natin mahahanap ang
fullness of joy. Where do we find pleasures evermore? In God's presence alone. There we will find fullness of joy and pleasures evermore in His presence alone. In Psalm 36:8, you give them to drink of the rivers of your delight. So ito ay very descriptive because God has delights that He will pour out sa atin. Sabi, like a river of your delights. So much that we can hardly contain them. So ito po, mga kaunting verses lang po from the Psalms na sinasabi that only in God alone can we find delight, pleasure, satisfaction. Si Lord lamang po ang ating ultimate source of joy, ang ultimate delight natin. And our joy begins with our relationship to the Lord. Pero meron pong two sources yung joy. Joy can be found in two sources. Pwede po tayong magkaroon kasi ng joy from an event. Yung mga mahilig po sa mga event. Masaya po tayo pag may pangyayari sa ating buhay. Siyempre po, maganda. Halimbawa po, may pangyayari sa buhay mo. Example, pagka meron kayong outing. Di ba, pag may outing po, ito po ay nilulook forward natin. Excited tayo, parang may excited po sa susunod na. Halimbawa po, si Kuya Chris, galing lang po siya ng Hong Kong. Galing po siya ng Hong Kong. And for sure, dahil inaasar-asar lang po siya ng barkada, excited po siya. And for sure, plinano po niya yung kayong mga OOTD. Yung mga staff nga lang po, sa Tagaytay lang po kami nagpunta, pero isang buwan po nilang pinag-usapan yung susuotin po nila. Kasi excited po tayo pagka mayroong happenings, pag may travel. Miska nga po yung magkakaklase lang, pupunta lang ng festival. Meron nga po, excited pumunta sa time zone mamaya. Excited po tayo sa mga nangyayaring mga lakad. Yan, mga mahilig po sa mga lakad. Ano pa po nakakapagbigay sa ating event na nagbibigay sa atin ng joy? Yang pag meron tayong bonus, unexpected mo, may nangyari, may binigay sa yung bonus. Hindi mo inaasahan, ibibigay sa iyo ng office. So, ibang kaligayahan din yan, ibang joy din yan. Pag tayo ay may mga bago event na nangyari, ito, may bagong sasakyan, si Ate Lark, dinedicate last week yung kanyang sasakyan. I'm sure, siya ay masayang-masaya, galak na galak. Ano pa po, mga event sa buhay, pag na-engage ka. Meron po akong kilala, nung na-engage, ilang araw po niyan tinignan yung kanyang engagement ring. Di ba? Sa mga bago pong na-engage, tingin ng tingin sa sing-sing, miyat-maya, parang ako po yun. Miyat-maya, tinitignan yung cellphone, pinipicturan, pinapanood pa ulit-ulit yung video. Excited po. Lalo po, pag kinasal, yung mga kinasal at malapit na po, meron na po tayong event, may kasalan po tayo sa darating na August. Pag may kasal po, excited po tayo dyan. Sa preparation, sa araw ng kasal, and even after ng wedding. Ano po tayo, high na high po yan, yung mga bagong kasal. Yan po, alam ko po yan dahil na-experience ko po yan. Lahat po ito, yung mga events na nangyayari sa ating buhay na nakapagbibigay ng joy o nagiging source of joy. May bagong baby, halimbawa si Ate Ruth, masaya sila sa bahay dahil meron na namang boses na maliit, maririnig na umiiyak, tumatawa. So, lahat po yan, events, nagbibigay sa atin ng joy.
Pero isa pa pong nagbibigay ng joy sa atin is, ang source is our relationship. Nakakapagbigay po sa atin ng joy ang malalim na pagkakaibigan. Ba? Masaya ka pag nandyan yung mga friends mo. Happy ka pag magkakasama kayo, nagtatawanan, miski pa ulit-ulit yung pinagtatawanan ninyo. Pero syempre, ang sinasabi natin ditong joy ay if your friendship belongs to Christ. Diba? Na ang pinagtatawanan nyo, ang kagalakan ninyo, syempre ay naroon pa rin, abiding pa rin in Christ. Marriage can also bring joy. Di po ba? Ang marriage po, nagbibigay po ng kasiyahan sa mag-asawa. Pero, wag po nating kakalimutan, that event is short-lived. Temporary po, panandalian. Di ba? Hindi naman po forever tayong magiging masaya. Yung wedding po, pagka natapos po yan, before and after, mga 1 month, 2 months. Pero after nun, magda-die down na po yung pagiging high mo in spirit sa kasiyahan doon sa wedding. Yung cash. Masaya po tayo pag na-receive mo, napakarami. Pero, pwede nga po 1 week lang maubos. Kahit nga po meron tayo 1 milyon, napakadali po. Yung 1,000 nga po ngayon, parang... Dati po yung 1,000, parang pag lumabas ka, ang dami mong magagawa. Pero ngayon, yung 1,000, parang pag 1,000 lang ang baon mo, parang kukulangin. So, paano yung mga bonus natin? Parang madudulas lang po yan sa kamay. Wala na, naubos na. Una, makapal yung wallet. Pag binuksan nga, ay, asa na yung kapal nito? Bilis lang po ng pera. Saglit na saglit lang po yan. Yung sasakyan po. Si Ate Lark, ayan. Masayang-masaya si Ate Lark, nagdadrive. Pero yung mga may sasakyan dyan, sa una, sige, sakay kayo, dito kayo sa akin. Pero pag, hindi na kami magdadala ng sasakyan, Kuya Jake ha, sasakay na lang kami lagi sa'yo. Ngayon, kay Ate Lark na po tayo sasakay. Pero pagka ikaw na yung lagi sinasakyan, magbayad naman kayo ng gas, ano ba naman? Hindi naman po ganun si Ninong Jake. Di ba? Pagka ganyan, yung mga bago, yung event, nagda-die down din po, nawawala din po yan. Hindi po siya forever. Pero po yung relationship, it can bring long-term joy sa atin. Pero yung relationship na sinasabi ko po dito is our relationship with Jesus. With Jesus. Ang ating pong relationship with the Lord. So, dun sa dalawang sources ng joy, yung event and relationship, marami pong Christians fall into the first category, which is yung event. Tayo po, nakabase po yung joy natin doon sa mga ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Nagaantay tayo palagi ng kilos ng Panginoon. Mahilig tayo doon sa happenings na ginagawa ng Panginoon. Lagi natin sasabihin, si Lord, ayos ng buhay natin. Si Lord, lahat, it will be a good day, it will be a great day. Lahat, nothing can go wrong because I am with the Lord. Pero, papaano nga po pagka hindi naman po magaganda ang araw natin sa buong isang linggo. Hindi naman po laging nasa itaas yung ating experience with the Lord. Pero kung tayo po ay nakabase doon sa relationship natin with the Lord, ay magkaiba po sila. Dahil doon sa event, pwede pong mag-up-down yung cycle. Mag-up-down po yung ating buhay. O yung Christian living natin, pagka nakabase tayo sa event. Dahil pag wala nang ginawa or feeling mo lang, walang ginagawa si Lord sa buhay mo, nagtatampo ka kay Lord. Or halimbawa may hindi magandang nangyari.
Ba't kaya pinahintulutan ni Lord to? Nagpupunta naman ako lagi sa church. Hindi naman ako ma-absent ng kahit ano. Bakit may ganito? Ba't may pagsubok, Lord? Yung relationship mo kay Lord, galing dito sa taas, ay biglang bababa. Tapos, pag naka-recover ka doon, nandun ka na naman sa taas, pero meron na namang dadating na problema, magtatampo na naman tayo kay Lord. Kaya hindi po dapat nakabase yung ating joy or yung ating delight, ating pleasure, doon sa event na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Kasi hindi naman po laging smooth sailing ang ating buhay dahil hindi naman promise ng Panginoon ang smooth sailing na buhay. Pero ang promise niya that He will be with us. Sabi nga niya, in this world, you will have troubles. Hindi niya sinabi that if you accept me, you will have no troubles, zero troubles. Hindi po. Ang buhay po natin ay magkakaroon po ng trouble. Dahil tayo po ay nabubuhay sa isang sinful world, kaya hindi po mawawala ang mga pinagdadaanan natin. Napakadami pong kasamaan sa mundo at hindi po natin ito kontrolado. And kung nakabase po tayo sa event ng buhay natin, magiging up and down po yung relationship natin sa Panginoon. Masishake po tayo if things don't go well. Iyak tayo, tatampo tayo kay Lord. God wants our joy to be in Him alone. It's not the events, but in Him alone. He longs for our joy to be based on our relationship to Him, hindi po doon sa mga magandang nangyayari sa ating buhay. So, yung mga Christian po na naghahanap po ng event, ng joy doon sa events, ay pag ganong-ganon po yung buhay nila. Na, eto, may joy ka, malungkot ka, masaya ka, malungkot ka, masaya, malungkot, malungkot. Pero if we delight in the Lord, kayawi lamang naroon po ang tunay na kagalakan. We can delight in the Lord and enjoy His presence in our lives. As we delight in the Lord, in His presence, He is able to mold our hearts. Si Lord yung magmo-mold, sabi po dun sa isang definition ng anag, is pliable. Ibig sabihin, pwede pong i-mold. We become more like His. So as we spend time practicing the presence of the Lord in our lives, He is able to give us yung mga desires na magmamatch doon sa nais niya sa ating buhay. Sabi po doon kasi, delight yourself in the Lord. Kanina tayo makakahanap ng delight in the Lord. Pero sabi doon sa una, delight yourself. Sa Hebrew daw po, ang tawag po dito doon sa delight yourself is a reflexive verb. Ibig sabihin daw po ng reflexive verb is that you do it for yourself. Do this for yourself. So, halimbawa po ay yung reflexive po for wash would mean wash yourself. Gagawin mo siya. Search. Search yourself. Gagawin mo siya. Ikaw yung magsasearch. Ganon din po. Delight yourself means kailangan po may effort sa iyong parte. Ikaw yung gagawa nito. Delight yourself in the Lord. You've got to do this. Kailangan ikaw yung gumawa. Hindi si Lord yung gagawa. Kasi sabi, delight yourself in the Lord. Kay Lord ka magde-delight. Pero ikaw yun. Ikaw yung gagawa ng kaparaanan. To delight in the Lord. So ano po yung efforts na kailangan po natin to delight ourselves in the Lord? We must purposefully forsake other things kung saan po tayo nagde-delight. Kailangan po iwanan po natin yung mga bagay na nakakahanap po tayo ng joy.
at papalitan po natin ng joy na matatagpuan sa Panginoon. Halimbawa po, hindi natin ma-appreciate ang good food if we will not give up junk food. Hindi natin sasabihin na masarap ang sayote, masarap ang saluyot, masarap ang ampalaya. Lahat po yan, mga hindi ko kinakain. Hindi, joke lang po. Kumakain naman po ako niyan. Lalo po pag niluto ni Pastora at ni Mama. At ni Lola Army, ni Granny, at ni Tita Sun. Dami ko pong, baka pulutuan nila ako. Wag naman po sana. Baka po, may ulam na kami bukas. So, hindi po natin ma-appreciate yan. Pag hindi po natin give up yung mga junk food, yung mga Coke, kailan kaya natin give up yan, ano? Yung Coke, hindi natin ma-appreciate yung mga tubig, pag hindi natin give up yung Coke. Na-appreciate daw po ni Pastora. Yung tubig. Hindi natin ma-appreciate nga yung masarap ang mga natural na pagkain kung hindi nga po natin i-give up ang mga pagkaing maraming alat. Ganon din po, hindi po natin ma-appreciate pumunta sa church kung hindi po natin i-give up yung mga activities natin na ipapagpalit natin sa church. Hindi mo ma-appreciate kung gaano kahalaga, gaano ka-importante makinig ng salita ng Diyos kung hindi mo i-give up yung iyong mga lakad. Hindi mo ma-appreciate ang worship sa Panginoon o worship song sa Panginoon kung hindi mo i-give up yung worldly folder mo o worldly playlist mo. So, ganun din po, you're never going to delight in the Lord until you stop trying to delight in other things. So, delight yourself in the Lord, meaning you have to put aside all the substitute. Wala po kasing ibang makakapagpalit doon sa delighting in the Lord, our ultimate pleasure. Pero para po tayo makarating doon sa tuktok ng delighting in the Lord, kailangan po yung discipline doon sa pinakamababa, yung basic, ay dapat po nating matutunan. And that is, babalik pa rin po tayo doon sa ABC ng Christianity, that is reading His Word, worshiping, and prayer. Basic po yan, pero parang minsan po, hindi pa rin po nakakarating ang mga mananampalataya sa basic na yan. Parang reading lang po eh. Si Lali po, ngayon po nag-aaral na po kasi siyang magbasa, 4 years old. Tama po, kaka-4 lang po niya, pero nagbabasa na po siya ng mga 3-letter words. Si Lali po kasi natuto po yan mag-identify ng letters or magbasa ng letters at 18 months. Kasi po pandemic, so si Pastor Rachel, tinututor po siya araw-araw. Wala pong palya. Mag-aaral po sila ng letter. Ang kalimbawa po, Monday, aaralin nila A, tapos Tuesday, B, kasi pandemic po eh, kaya ang dami pong time ni Pastor Rachel po sa kanya. Alam niyo po yung kahit hindi po, kala po namin, hindi po siya nakikinig, pero isang araw na lang po, kabisado na po pala niya lahat ng letters ng alphabet. Pero syempre po, hindi naman po siya nanatili na lang doon sa pagkabisado ng alphabet. Ngayon po, sa alphabet, nagre-reading po kami ng 3-letter words. Pero, ang hirap pa rin po para sa kanya na parang nakikita ko po yung struggle niya doon sa pag-akyat ng level dahil kailangan niya pong pagdaanan yung pagbaybay ng salita. Halimbawa, mat. Gaganon. Babaybayin po yung mga salita. Minsan po parang nadi-discourage siya. Minsan parang nahirapan siya. Pero wala po tayong magagawa kasi kailangan niya yung pagdaanan. And I'm sure, pagka
Katulad po ngayon, meron na po siyang mga kabisadong words na pag nakita po niya ay kaya na niyang basahin. Katulad po nung favorite niyang basahin, L-A-L-Y. Pag nakita na, Mommy, there's an L-A-L-Y here. Kasi alam na alam niya, name niya po yun. So, dahil po natututunan na po niya iba, pag nakita niya yon, delight po sa kanya yun. Makita yung mga words, alam na niya sabihin yung mga car, dog, kasi yan naman po yung mga unang binigkas naming mga words. Ganon din po si Amara, marunong na rin po magbasa si Amara. Hayaan niyo pong iyabang ko lang po yung aking mga mahal na estudyante. Si Amara po, nagbabasa na rin po si Amara. Si Amara po, book na po binabasa nun. Chemistry book na po. Hindi naman po. Ano po, pero nagbabasa na po si Amara po ng books. Alam na po niya basahin yung mga words, kahit po yung mga small letters. Dahil, hindi lang po dahil sa alphabet, dahil tinatsaga din po siya ng kanyang mga mahal na magulang, si Kuya Albert at si Ate Vam, kanya pong lola, Sister Juliet, at syempre po si Kuya Chris. Kaya po marunong silang magbasa. Pero pinagdaanan po nilang lahat yun. At tayo po, alam ko po, pinagdaanan din po natin magbasa. Baka hindi pa po tayo marunong magbasa hanggang ngayon. So, lahat po yan. Pero ang problema po sa madaming Christians ay hindi pa po kasi na-master yung ABC. Hindi naman po sa pagbabasa, pero yung ABC po ng pag-seek sa Panginoon. Nakakalungkot po. Kasi paano po tayo makakaakyat doon sa delighting yourself in the Lord kung hindi mo naman kasi ginagawa yung basic, which is Bible reading and prayer. Paano natin maintindihan yung pagmamahal ng Panginoon ng mas malalim na mayroong depth, wide, may width, may height, katulad po nung diniscuss po sa BS last Tuesday, kung hindi nga po natin sinasaliksik ang Panginoon. Mabuti nga po, meron po tayong Bible study dahil mas naiintindihan po natin yung ibig sabihin ng mga bawat talata sa Bible. Pero para ma-enjoy po natin ito, we must first master the ABC or the basic grammar of seeking God. And that includes reading the Word of God. Hindi po yan ritual sa bawat umaga. Ito po ay kailangan natin upang tayo'y lumago. Kasi po magiging event Christians po tayo kung hindi po natin sinisik si Lord. Na praise the Lord pagka may magandang event sa buhay mo, pero tatampo ka na kay Lord pag walang magandang event sa iyong buhay. It is also learning how to pray more than a few sentences. Hindi po tayo katulad ni Lali. Tayo po ngayon, tutuwa kay Lali, kay Tepi. Thank you Lord, thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. We thank you for this wonderful day. Thank you for Woody, for Andy, for Buzz. In Jesus' name, Amen. Hindi na, sa bata po, cute yun. Cute na cute tayo kay Tepi, kay Lali, kay Mara, doon sa mga bata. Pero pag tayo po nag-pray, ganun po, matutuwa po kaya si Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We thank you for this wonderful day. In Jesus' name, Amen. Tulog na tayo. Hindi po ganun. Lalo po kung ilang taon na po tayo sa Panginoon, hindi na lang po dapat basic ang ating prayer. Hindi na lang po natin pinagpe-pray ang mga pangalan. Kundi we go beyond, yun, praying in the Spirit. Memorizing the Scriptures so that we can soar. Pero paano nga tayo aangat kung hindi nga natin ma-memorize ang Scripture in the Bible? Pag pinarecite ko po ba ang Psalm 37:4, marire-recite niyo po ba yun? Yung Psalm 91, ilang taon na po natin yung nire-recite. Dapat po, kabisado na natin siya, hindi lamang sa salita, kundi sa puso natin na pag merong pagsubok, alam na agad natin. 1,000 may fall at my side, 10,000 at my right hand, it will not come near my tent. Hindi ako
Pero ang problema nga po, kung hindi po natin nga tayo nakakabalik sa basic. Kakanta po tayo mga worship songs. Baka hanggang ngayon po hindi pa rin po natin makabisa ang lyrics at pag bigla pong nawala yung lyrics dyan ay imbento na lang po tayo. Hindi na natin alam yung mga words. Pero kung alam po natin siya by heart, that's the time that we can worship in the Spirit. Hindi tayo makapag-worship in the Spirit kung binabasa po natin yung mga, binabaybay pa natin yung salita. Halimbawa po, yung kanta natin, Jesus paid it all. Ilang preachings pa po ni Pastora, marahil, bago po natin naintindihan yung bawat letra doon sa Jesus paid it all. Yung crimson stain, alam na natin kung gaano kaganda yung ibig sabihin nun. And lahat po yun, kasama po dun sa discipline. Again, delight is found in the presence of the Lord. Pero, makakapag-delight po tayo sa Panginoon kung kilala po natin ang Panginoon. If we seek Him daily, kung alam po natin yung basic. At kung tayo po ay aangat ng aangat doon sa mga basic na yun, na hindi na lang po tayo basta nagbabasa ng Bible para just to go through the ritual. Huwag natin tawagin ritual, just to go with our schedule na kailangan naka-Bible reading ako today. Kailangan nakapag-pray ako today kahit na antok na ako. So, hindi po natin ma-enjoy yung delights unless ma-acquire po natin tong daily discipline. That's why we continuously encouraging everyone. Hindi lang po ako, si Pastora Shell, ganyan din po ang tema. Walking in the Lord. Kasama po doon, seeking God daily, praying daily, memorizing the scriptures, reciting, declaring the scriptures daily. Doon po kasi, sa Bible reading, doon po natin makikita personal messages sa atin ng Panginoon. So wag po nating hanapin yung delight in other things. Namamali po kasi yung nawawala po tayo doon sa paghanap ng delight. Nagsimula po ito sa Garden of Eden. In Genesis chapter 3 and verse 6, ito po, ito po ay yung si Eve ay natempt ng Satan. And when the woman saw that the tree was good for food and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof and did eat. And she gave also unto her husband with her, and he did eat. Asan po dyan? Sabi doon, it was a delight to the eyes. So, naging delight po kay Eve sa mata niya, yung fruit. Sinabi sa kanya nung serpent, hindi mo kainin yan. Pag kinain mo yan, magkakaroon ka na, ma-open yung mga mata mo. Magiging katulad ka ng Diyos. So, ito yung response ni Eve. When she saw that the tree was good for food and that it was a delight to the eyes. Ayan, she took the fruit. Kinain niya po. At hindi lang po yun, binigyan pa niya, inalok pa niya si Adam para kumain. So she delighted in that fruit. Kasi akala niya, it will bring her delight. Kasi ang ganda tignan. Mukhang masarap. At sabi ng serpent, magbibigay ng wisdom. Makain nga to. So, ayun na, delight siya. She chose delighting in that fruit over obeying God. Sinabi ng Panginoon, wag niyong kakainin yan. So anong big deal po dito na pumitas si Eve ng fruit?
na sila pa ay na-vanish doon sa Garden of Eden. Ang malaking kasalanan po ni Eve dito ay nag-delight siya sa ibang bagay more than God Himself. Dinesire niya. Nag-delight siya masyado doon sa fruit more than God. That she disobeyed God. At ito po yung ugat po ng mga kasalanan kasi we delight in something else more than God na nagdisenyo ng delight. Si Lord naman po, dinisenyo naman po niya yung delight for our pleasure, for His pleasure. Pero, pag tayo po ay nagde-delight na in something else more than God, dito po papasok yung kasalanan. Katulad po ng lahat ng temptations ng Satan, trap po ito eh. Kaya si Eve, natuwa po siya doon sa prutas, pero nagdala naman po sa kanya ng pain and suffering. Kasama po yung asawa niya, mga anak niya, at ang buong sanlibutan. Kaya ngayon, ito na po nangyari sa buong mundo. We search for delight. Hanap ng ikasasaya other than the Lord Himself. Ito po yung na-experience ni Solomon, kaya po nagsusulat siya sa Ecclesiastes. Solomon looked everywhere for delight. Hindi na po natin babasahin yung mga verses. Sabihin ko na lang po. In verses 12 to 18, he said he pursued wisdom, but in the end, it was vanity. In chapter 2 and 1, he says he pursued pleasure. Gahanap siya ng pleasure, but it too just led to vanity. He pursued laughter, what he called entertainment. But he said laughter and pleasures are just madness. And what does it accomplish? Wala. He says he tried to stimulate his body with wine. He dove into his work on his grounds. He accumulated all kinds of treasures and possessions, but at the end, sabi niya, behold, all was vanity and striving after the wind, and there was no profit under the sun. Wala pong kwenta ang ibang mga bagay. Pleasure, entertainment, possession, money. Sabi, nothing, walang nakapagbigay sa kanya ng ultimate delight na hinahanap niya. Kaya dun sa end ng chapter, sa end ng Ecclesiastes, sabi niya, remember your Creator. Remember your Creator in the days of youth. Because He's the only one who can satisfy your ultimate pleasure. Even Solomon, na-try na lahat ni Solomon kasi siya yung pinakamayamang tao sa buong mundo. And yet, wala siyang nahanap na ultimate pleasure sa lahat ng mga na-acquire niyang wealth. At yung Ecclesiastes is not just Solomon's story. Pinapakita lang kung paano misplaced yung ating search for delight. Diba? People are searching in the wrong places. Mali po yung pinaghahanapan, pinaguhugutan natin ng delight. Kaya, nasasaktan. We find ourselves unfulfilled. Parang walang kapupuntahan yung buhay. Huwag po natin hanapin to sa iba kung ang greatest delight mo ngayon ay mga nasa love team, mga K-drama, couple. Dami po yan eh, mga masyadong fandom sa mga artista, sa mga magkatambalan. Halimbawa po, matagal na eh, pero yung Kathniel, isa po yan sa love team. Dami pong may idol dyan. Pero, ano nangyari? Naghiwalay din po sila eh. So yung kasiyahan mo, nawala yung source ng delight mo. Dati, pinapanood mo. Ngayon, ano pang papanoorin mo? Pag pinanood mo yung Kathniel, parang hindi na pala makatotohanan. O yung mga mahilig po sa K-drama. Diba? It will just end up na, ayan po, pagka naghiwalay or nabalitaan mo yung idol mo, ay may ginawang hindi maganda. So we end up getting frustrated.
Diba? You just lost your source of delight and you don't have any control over those delights. Some look for delight in their husband and wife or wife. Tama naman po, meron naman pong legitimate delight, meron naman pong delight sa ating pong mga asawa. Sabi po, rejoice in the wife of your youth. Tama naman po yun. Na binibigay ni Lord ang ating pong mga kabiyak sa buhay. And we rejoice in them. Pero madami pong nagkakamali dito na pagka nag-asawa ka na, ay fulfilled ka na at makukumpleto na ang iyong buhay. Or dito po yung danger ng tinatawag na soulmate. Na pag nahanap mo na yung soulmate mo, buo ka na. Wala ka nang hahanapin pa. Ikaw lang sapat na. Ang hindi na po uso. Pero pag kinasal na, ay, ganito pala to. Ano ba yan? Kaya po alala ko po sa LCM, si Ate Jules po kasi nag-LCM dati. Hindi mo pa kilala, alala ko po yung sabi niya, hindi mo pa kilala ang iyong boyfriend, girlfriend, until magpakasal kayo at nilagay ko po yun sa aking puso. Kaya na nagpakasal ako, sabi ko, ganito pala si King. Ganito pala siya kabait. Ano po kaya yun? So, hindi pa natin kilala yung asawa natin. Hindi, unless makasama mo na siya. Sasabihin mo, ay, ganito pala to. Pwede, meron po naman kasing positive. Halimbawa, ay, ganito naman pala kaimis tong asawa kong to. Parang yung kilala ko po. Pati po yung mga maduming labahin po niya, tinitiklop po niya, napakaimis po niya sa bahay. Ayun po, positive. Baka po bumelta si Kuya King, wag na po. Joke lang. Pero, yun po, di ba sasabihin natin, ay, ba't kala ko pa naman, So, makikita natin, dahil hindi naman po perfecto ang mga tao. Both husband and wife, parehas naman pong hindi perfect. Kaya, pag nag-asawa tayo at na-discover natin, ay, mafrustrate po tayo kung tayo ay masyadong nakafocus na ito ang tanging makapagbibigay ng kasiyahan sa akin. Dahil hindi naman po. Yes, it can bring us delight and we rejoice in our spouses, but it cannot bring delight, ultimate delight in us. Diba? Kaya po yung iba, kaya po ang daming mga tao na gusto. Pagka nakilala nila, ay, hindi ko pala to soulmate. Hiwalay na. Yan, hiwalay po agad. Meron nga po sa US, parang 2 araw pa lang kasal, hiwalay, divorce na, mga ganun po. Nakakatawa po pero totoo po, meron po akong nabasang article na meron nga 48 hours lang, nag-divorce na po sila agad. Kasi, ma-fall short ang tao. Kaya hindi mo dapat hanapin ang delight because ultimately, he or she can satisfy you. No one can. Kaya wag po nating hanapin sa tao ang delight. Ganun po, katulad po sa buhay mag-asawa, hindi po araw-araw ay magkasundo kayo. Yun po yung, hindi po araw-araw ay masaya, magkakaubusan po ng pasensya. Pero as you ground your relationship in Christ, si Lord po ang tutulong po sa atin para maging masaya po ang ating buhay sa ating pong mga asawa. Pero, again, ang gusto po ng Lord is we find a godly person that you commit and serve. You commit with and serve with. Pero, you find your fulfillment in God alone. Kayo parehas. Your ultimate fulfillment is found in God alone. Ganon din po sa family. Meron po, they look for delight sa kanilang pamilya. Pero tandaan po natin, ang family din natin ay hindi perpekto. At meron din pong times na mag-aaway-away po ang mga magkakapatid, ang mga pamilya. Hindi naman po yan bago.
Minsan po, nagkakatampuhan din naman po ang Meron po ba ditong hindi nagkakatampuhan? Wala po. Lahat po ng mga magpapamilya at one point ay nagkakaroon din po ng mga problems. Nagkakatampuhan. Kaya hindi po dapat natin hanapin ang delight, ultimate delight natin sa family because magpo-frustrate lang po tayo. Meron naman po, they find their delight in their jobs. Masyado kang masaya dahil ang sweldo mo ay ganito, fulfilled ka, feeling accomplished ka, lagi mong niyayabang yung trabaho mo, kinukumpara mo, ikaw yung mas angat na trabaho kaysa doon sa iba. Huwag natin ilagay yung delight natin sa trabaho natin because you may never know, baka may dumating na mas magaling sa'yo at mas mataas yung posisyon na ibibigay. Mafo-frustrate ka lang kung feeling mo ikaw yung ace ng inyong kumpanya. Diba? So wag po natin tayong umanap ng delight sa iba. So ang goal po natin is to delight in Him alone. Ito po sabi, delight yourself in the Lord. It is imperative, meaning it is a command. Sinasabi ng Panginoon, you delight yourself in me. Hindi po nagiging selfish si Lord, hindi po self-centered si Lord, pero He commands us to delight in Him because He knows na makakahanap tayo ng ultimate pleasure in Him alone at wala sa ibang bagay. Ang problema po, hindi po doon sa nagsisik tayo ng delight, ng pleasure and delight, because God made us for pleasure and delight. Ang problema, hinahanap po natin ito sa maling lugar. Huwag po tayong mag-settle dun sa hindi naman po makakapag-satisfy sa atin. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. If you delight in the Lord, He will mold you to be like Him. And if you are molded to be like Him, yung will niya ay magiging will mo din. Yung heart ni Lord ay magiging heart mo din. Yung nais ng Panginoon ay magiging nais mo. So, we are being shaped by Jesus. Sabi nga po in Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Unahin po natin ang Panginoon. If we seek Him, we will be shaped by Him. So, kung tayo ay molded by God, masashape po yung ating desires. And yung kasunod po yung delight yourself in the Lord, ano pong kaakibat nun? He will give you the desires of your heart. Pero si Lord po ay hindi genie na He will grant us all our wishes. Sabi, merong kailangan gawin. That is, delight yourself in the Lord and yun po, He will give you the desires of your heart. If we begin with Jesus, our delights won't be fleshly. Hindi po ito makasarili, hindi po ito self-centered. Dahil kung molded tayo with Christ, magiging good and godly po yung desires ng ating puso. Because yung values natin ay naka-inline, naka-tune doon sa values ng Panginoon. Ano po i-desire natin? Good things, godly things, desire for a beautiful marriage. Inline po ba yan sa God's will na mag-desire ka ng magandang marriage? Yes. Dahil gusto ni Lord na magkaroon tayo ng magandang pamilya. Lalo na kung galing ka sa nasirang pamilya. Desire a friend salvation. Godly po yan. I-desire po natin na makakilala yung mga kaibigan natin. I-desire po natin na magkaroon ng salvation yung ating pong mga anak. Ang pag-desire na mapabuti yung anak ay mabuti. Ang desire na maging successful ang ating anak ay mabuti. Kaya nga po natin sila pinapanalangin. And it is in line with God's will.
na idinidesire nating maging mabuti ang ating mga anak. Bakit hindi ibibigay ni Lord yun kung yun ang desire natin? Desire for a beautiful place of worship. Lord, is it in line with your will? Of course. Si Lord nga naglagay sa puso natin that He will beautify our beautiful house. So ba't hindi po ibibigay ni Lord ang beautiful place of worship sa atin if we desire? Can we desire good things? Can we desire blessings from the Lord? Material blessings? Of course. Kasi nga, nais ng Panginoon na tayo po ay mapagpala. At na-experience naman po natin yan. Ang Panginoon naman po ay totoo. Nung last year, camels, ang promise ni Lord, ang dami pong material camels na dumating sa atin. And even now, last week nga po, meron tayong dinedicate na car. So bakit po hindi godly? So godly din po ang pag-desire doon sa mga mabubuti, magagandang bagay. Desire miracle healing. Yaman din lamang po na meron tayong evening of prayer and healing. Desire po natin kung meron tayong nais na hingin sa Panginoon ng miracle healing, bakit naman po hindi ibibigay ng Panginoon ang miracle healing? Gusto niya po na tayo ay maging mapanatili sa mabuting kalusugan. Lahat po yan ay susunod na lamang po if we delight ourselves in the Lord. God delights to bless us. Pero kailangan din po i-set aside natin, i-forsake po natin ang mga bagay na hindi nakakapag-satisfy sa ating mga buhay. So continue to put your trust in God, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Salamat po, Lord, for we delight in you. At dalangin po namin, ang puso namin ay patuloy na maging in line sa inyong salita. Lord, help us to forsake the things that we delight most. At kami po ay ultimately mag-delight in you alone. Lord, help us. It is by your grace alone. It is by the power of the Holy Spirit in us na magagawa po namin ito. And Lord, alam po namin that as we delight in you, you alone can give us the ultimate satisfaction, the ultimate pleasure na hinahanap po ng aming mga soul, ng aming mga puso, ng aming buong sarili. And Lord, we believe that as we delight in you, you desire to give us all the good things in stored for us. Lord, we desire for a beautiful marriage sa mga ikakasal po dito. We desire, Lord, for our friends' salvation, for those friends na hindi pa po nakakakilala. We desire for our families' salvation. Lord, we also desire for a new place of worship. Lord, we know that it is in line with your will. It is a vision given by you. And Lord, ano pong makakapigil upang ito ay ma-fulfill? Alam po namin na kayo po ang nagbibigay ng desire ng aming puso, and we desire to have a new and a beautiful place of worship, Panginoon, beautiful sanctuary. We desire, Lord, for miracle healing upon those people who need miracle healing, even right now, Lord. We desire financial breakthrough, Lord, for those who need provision sa lahat po ng pangailangan nila. Lord, we desire for a good job, Panginoon, para po sa mga naghahanap ng trabaho. But Lord, alam po namin that you will give the best schedule, Lord, for those who are seeking your will, O God. Maraming salamat po, Lord. And Lord, every desire in line with your will this morning, we believe that as we delight in you, O Lord, you will give us all our heart's desire.
Maraming salamat po. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen.